Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at muli tayo ay magsasamba at magpupuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at pag-ingat sa atin at higit sa lahat sa kanyang pagdidigtas. Purihin ang ating Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pagkiling ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia sa awit 121, Songs 121, at ito pong sinasabi. I lift my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in, from this time forth and forever. Tayo po nga lang. Pamuli aming Diyos, amang nasa langit, na nag-ahari, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, na muling pinagkaloob sa bawat isa. Pag magsama-sama, magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap, mga nakarang araw, patuloy na kayo ay nandyan, na siyang nag-iingat sa amin, nagpapalakas ng aming loob, at siyang nagpapatatag. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay, kayo ay nandyan palagi sa amin, hanggang siyang tumulong sa anumang oras. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito, na sa inyo lamang kami, Panginoon, lalapit at iari ang aming buhay. Sa inyo lang kami hihingi ng tulong, hindi sa aming gawa ng mga kamay, o hindi sa ibang tao, kundi sa inyo lamang, Panginoon, na aming Diyos at manilikha. Siyang nag-aalaga at nag-iingat sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang siyang patuloy na nagbabago sa amin sa araw-araw. Pangayong ayon sa inyong larawan at uwangis. Larawan at uwangis si Kristo sa kanyang buhay na kamatayan at muling pagkabuhay, Panginoon. At siyang magbibigay sa amin ng katuwiran, o siyang nagbigay sa amin ng katuwiran sa inyong harapan. Siyang patuloy na mag-iingat sa amin hanggang sa kanyang muling pagbabalik sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang aming tulong. Salamat sa inyo, Ama. Dalangin namin na parang ikaw lamang ang aming isipin at papupurihan sa araw nito. Wala kang iba pa. Kaisa kami, Panginoon, sa bawat inyong anak na sa mundong ito, ninyo dinawag upang sa kaluwalhatian, sa inyong katuwiran. At siyang nagagalak sa muling pagbabalik upang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Magpupuri at magpupuri lamang sa inyo, Panginoon, sa inyong banal na pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At ngayon po ay inaanyayahan ko po ang lahat na upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po yan ng ating music team.
Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalms 121 verses 1 and 2. I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Kapag tayo natatakot para sa ating buhay o nangangamba sa ating lakbayan, madalas napapatingala tayo sa gawin ng mga bundok. Tulad ng mandalakbay sa awit 121, may paalalang ang manunulat sa atin sa tuwing nadadala tayo ng ating mga alalahanin. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang Diyos ang ating laging saklolo sapagkat Siya ang lumikha ng langit at lupa. Sa Ebanghelyo, pinahayag ng ating manilikha na Siya rin ang ating laging saklolo na ibigay Niya ang Kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Saan man at anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, makakaasa tayo ng Diyos ang gagabay at tutulong sa atin. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panit sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi Niya pinagkait ang sarili Niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob Niya sa atin ang Kanyang anak, hindi ba Niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng Kanyang anak? Mga kapatid, dahil kay Kristo, handa ang Diyos na samahan tayo sa ating paglalakbay. Makakaasa po tayo na iingatan Niya tayo hanggang huli. Sa umagang ito, purihin natin ang Diyos at sambahin ang Kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat tanging Siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ang Diyos na ating tagapagligtas. Sing by faith. In the lives of
lift our eyes and see, we need not be afraid. All our help comes from the Lord, who the earth and sky has made. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. The Lord will never sleep. Our steps He has ordained. For the one who was delivered is the sovereign of our days. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. Kapal ba natin ating Panginoon? Okay, good morning po. Patako na po tayo sa ating pananalangin. Pikit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Dear Lord, we thank you once again for granting us another day so that we can worship you and bless your name. We thank you for the songs, dear Lord, that were beautifully sung. But through this, dear Lord, we can pour our hearts out to you. And in your presence, dear Lord, we can lose ourselves and focus on you and you alone. And so, dear Lord, we praise you for who you are. We praise you, dear Lord, for you have revealed yourself to your people. Time and time again, you continue, dear Lord, to remind your people of your goodness, of your faithfulness, of your grace toward us. Sinful as we are, dear Lord, you continue to call your people. You continue, dear Lord, to gather them. Continue to pour out your blessings. Continue to provide week after week after week. So we are thankful, dear Lord, and grateful for all that you have done for us. And today we come with humble hearts,
as one body in Christ, as one family. We confess, dear Lord, our sins to you and seek the forgiveness that Christ has earned for us on the cross. So we ask, dear Lord, that you forgive us and cleanse us with your word. Grant that we would remember the things that you have taught us, and that we would walk in them. Today, dear Lord, we also remember our country, the Philippines, and our leaders. We pray for them and ask, dear Lord, that you would grant them wisdom. We understand, Panginoon, na they are not merely servants of the people, but that first and foremost, they are your servants, whom you have placed in positions of authority. And so we ask, dear Lord, that you would guide them as they lead our country, as they lead the people, while we understand, Panginoon, that their decisions will not always be morally upright, and we may not always agree with them. So we pray, dear Lord, that on our part, may we be good citizens, Christians, who in our everyday lives reflect your grace and goodness. So we pray, dear Lord, that we would reflect this, what we have, the blessings that we have received from you. And so we pray, dear Lord, that for our leaders, na maging maayos ang kanilang mga programs and the policies that they are drafting. And yung plans nila to help the people. We ask, dear Lord, that may you also grant, dear Lord, that the principles of your word be heard in the halls of government, so that this would also be seen in the way that they handle yung mga transactions nila. We pray against corruption and abuse of authority. And we pray that they would dispose of their duties with faithfulness and integrity. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have placed in our hands. We thank you, dear Lord, that as we approach our 5th year, you would continue, Panginoon, in the calling that you have given us. That we would be faithful in preaching and teaching the gospel. We would be faithful in baptizing, making disciples, as we hold, dear Lord, to the promise that you have given us, that you would be with us even unto the end of the age. And so we thank you, dear Lord, for sending us, dear Lord,
sending us out into the world, for continuing to give us men and women, students, who are willing to listen to you. So we ask that you would open their eyes and their ears, and that we would be ready to preach the good news of Jesus Christ, even as you continue to gather your people to yourself. We pray as well, dear Lord, that as a church, may we continue to care as well for our households, because we understand that our family is our first ministry. We pray that we would be faithful, Panginoon, in teaching your word to our children, to our spouse. Grant, dear Lord, that we would speak of you, that we would glorify you, Panginoon, in our homes and in our families. Grant, dear Lord, that we would also be faithful in pointing the new families to you and you alone. Oh dear Lord, we pray that you would open their ears. Continue, dear Lord, to admonish us, to correct us. We pray that you would continue to exhort us with your word. So that we would continue to follow you. And just as you draw us to yourself, we pray that we would grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dear Lord, we also thank you for the problems that we face each day, that through this, Panginoon, we understand that these are opportunities for us to pray for one another and bear one another's burdens. And so grant, dear Lord, grant us strength so that we may move forward in the faith. Grant us, dear Lord, to look at our life and the things happening around us. That as you open our eyes, may we understand them in terms of the gospel that we receive from you. Teach us, dear Lord, these things. May we learn to listen. May we learn to keep, dear Lord, as well, the things that you have taught us. May we learn to live, dear Lord, by them as well. We also come to you, dear Lord, with our personal concerns. We pray for those of us who are sick dahil sa pabago-bagong weather. We ask, dear Lord, that you would grant us to manage yung mga conditions namin. We pray that you would also extend your healing hands upon us. May you use the means that have been prescribed sa amin, katulad ng mga medicines and rest, at kung kailangan ng lifestyle change in the things that we eat,
or life patterns that we follow, we pray, dear Lord, that may we be willing to adjust as well. For we understand, dear Lord, that these bodies are a gift from you. And at the same time, it is also because of this body that you have given us. That we were set free in Christ. And so we understand, dear Lord, that in the gospel, Christ also came down and became man. And because of this, we ought to take care, dear Lord, to be mindful of our health, pray, dear Lord, that you would grant us to think about these things. We pray, dear Lord, for Ate Rose. We ask, dear Lord, that sleep would return to her. At this point, we do not understand, Panginoon, yung condition niya. But you do. For you see all things and you understand all things. Nothing is hidden from your sight. And so we pray, dear Lord, that you would also grant healing sa kanya. We also pray for Ate Luz sa kanyang suspicious bronchitis. We pray na maging maayos yung pag-take ng medicine, mag-respond yung kanyang katawan, and she would get well. But at the same time, we also pray that she would understand, Panginoon, kung ano yung mga allergens na nagtitrigger sa kanyang bronchitis. And we pray, dear Lord, that she would also manage yung kanyang lifestyle. And if need be, iwasan yung mga dapat na iwasan. And so we thank you, dear Lord, for these opportunities so that we can pray for one another, so that we can, as one family, bear one another's burdens. Now, as we approach you in the study of your word, we ask for wisdom. We ask that you would open our eyes to the truth, so that we may behold your beauty. Grant, dear Lord, that you would also open our ears so that we would hear your call and that we would respond to you. And in doing so, we pray, dear Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ng Romans chapter 8 verse 11, Jude 1 verse 20 to 21, Revelation 21 verses 22 to 23. Sa panguna po yan ang ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang pagbugkanan sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat.
Romans 8 verse 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Jude 1 verse 20 to 21. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Last chapter, Revelation 21 verse 22 to 23. Says here, and I saw a temple in the city, for its temple is the Lord, God the Almighty and the Lamb, and the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and its lamp is the Lamb. Ito may salita ng Diyos, puri na Panginoon. Muli, purihan ang ating Panginoon. At ang kanyang salita ay katotohanan. At ito'y kanyang pinasihan. Natuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin yung nagsasawag at nagtutulog sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuloy na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hihatid sa atin ng ating pastor na si Pastor Raymond Dancer ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans 8:11, Jude 1:20 to 21, Revelation 21 to 22 to 23. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay, good morning po. As in previous Sundays, nasa series pa rin po tayo na pag-aaral natin ng Statement of Faith. And for this particular Sunday, ang pag-aaralan pa rin natin ay ang Banal na Trinidad. God in three persons, the Father, Son, and Spirit in the restoration of all things. Kaya naman pong basahin ko po muli ang ating passages sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Romans 8:11. Ngunit kung ang Espiritong niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Sa Jude 1:20 to 21, ganito po ang sinasabi. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. And then Revelation 21:22 to 23, ganito ang sinasabi, at hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Ito po ang salita ng Panginoon, pagiging ang Diyos. Last week, nung sinimulan natin ang pag-aaral ng Banal na Trinidad or yung Holy Trinity, natutunan po natin na
Ito po ay isang basic sa pananampalatayang Kristiyano. At ang mga early church fathers ay sumulat pa ng creed na sinasabi nila kung bakit ito mahalaga. Sapagkat kung magkakamali ka sa basic na ito or sa essential na ito, paano mo nasabi na ikaw ay ligtas? At sinabi nila yon doon sa Athanasian Creed. Tinignan din po natin ang pag-aaral ng doktrinang ito doon sa creation at saka sa redemption. Ngayon, titignan naman din natin kung ano pa ang iba't ibang aspeto ng Trinity. Sa pag-aaral ng banal na Trinidad, may tinatawag po ang mga Christian theologians na ontological Trinity at saka economic Trinity. Medyo technical, so babagalan ko lang po. Pag sinabing ontological Trinity, ang root word ay ontos. Sa English, ontology. Or yung study of being. Pag sinabing ontos, ito yung being. The study of being. Sa banal na Trinidad, may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Ama ay Diyos. Hindi po siya one-third Diyos. Very God siya. Divine, fully divine. Ang Anak ay Diyos. Hindi po siya one-third God. Fully divine din siya. Sumasa Kanya ang Diyos. At ang Banal na Espiritu ay Diyos. Hindi one-third. Hindi ito one-third plus one-third plus one-third equals one God. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. These three persons are one being or one God. At nagkakaisa sila at nagmamahalan sa walang hanggan. Palibhasa tayo kasi ang alam natin ganito. Ako ay isang human being. Therefore, I am one person. So ngayon, merong mga nagsasabi na dahil hindi maaaring maging three persons in one God, hindi daw yun tama. Kasi ako ay one being, one person. So, binababa nila ang Diyos sa level nila. Hindi natin maaaring gawin yun. Mali po yun. At pinaglaban na ito sa kasaysayan. These three persons are one being. They are one God. At nagkakaisa sila at nagmamahalan sa walang hanggan. The Father begets the Son, so that the Son is begotten of the Father. And the Holy Spirit proceeds. He is not begotten. He proceeds from both the Father and the Son. Diba? Wala tayong mababasa na ang Holy Spirit ay begotten. These are terms na naging mahalaga sa mga fathers of the faith. At hindi dapat tayo nagkakamali doon. Para sa kanila, ang accuracy sa pagtuturo ng doktrina ay mahalaga. Or else, mapupunta ka sa maling turo. At kapag napunta ka sa maling turo, walang buhay doon. Kaya mahalagang mahalaga ito. It is only the Son that is begotten. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero hindi ibig sabihin na porket begotten. Yung ibang mga translations, tinranslate yun na His one and unique Son. Why is Christ unique? Because He is of the same essence as the Father. Hindi po siya pinanganak. Wala siyang beginning. From eternity past, begotten siya of the Father. The Father begets the Son so that the Son is begotten of the Father, and the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. Sabi ni Jesus Christ, diba? He will send the Spirit. At ganun din, sa John 14, sinabi niya, kung hindi ako aalis,
hindi bababa ang Espiritu, proceeding from the Father. Tapos, in John 15, ganun din. Sabi niya, kailangan kong umalis at ipadadala ko. So, at padadala ko ang banal na Espiritu. So, the Spirit proceeds from both the Father and the Son. Pero hindi ibig sabihin nun na ang banal na Espiritu ay may beginning. From eternity to eternity, ganito na ang kanilang relationship. The Father begets the Son so that the Son is begotten of the Father, and the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. John 3:16, John 14:26, John 15:26. Ganyan ang kanilang eternal relationship sa isa't isa. When we say the ontological Trinity at pinag-uusapan yung kanilang being or ontos, ito ang pinag-uusapan yung relationship nila sa isa't isa. Forever in fellowship, forever in unity. Kaya nga Trinity, Tri-unity. Meron namang pangalawang pag-aaral ukol sa Trinity na ang tawag ay Economic Trinity. Medyo magtutunog lang tayo, parang tunog lecture, pero sa introduction ko lang. Ang Economic Trinity naman po ay may kinalaman sa kanilang gawain sa creation and redemption, sa kasaysayan ng tao. So pag pinag-usapan ng Economic Trinity, pag sinabing economy or economics, di ba? Nung pinag-aralan natin ito sa college, ang root word ng economics or economy ay oikonomios, na ibig sabihin ay to organize one's household. May kinalaman sa pag-aayos. So, sinasabi dito sa Economic Trinity kung paano ayusin ng Diyos ang kasaysayan. Paano siya makitungo sa tao sa kasaysayan. So in the study of the Economic Trinity, sabi ng mga theologians, the Father creates, the Son redeems, and the Holy Spirit sets apart or sanctifies God's people. The Father creates, the Son redeems, and the Holy Spirit sets apart or sanctifies God's people. Hindi porket na ganyan yung balangkas na binibigay sa atin ng mga theologians, ay ibig sabihin exclusive na ang, halimbawa, exclusive ang creation sa Father lang. Or ang pagtutupos or katupusan ay exclusive sa anak lang. We have seen sa pag-aaral natin last week na yes, creation is led by the Father. But at the same time, makikita natin may participation din ang anak at ang Espiritu. Diba? Sa creation, sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God's Spirit was hovering or moving upon the waters. Tapos pag pumunta tayo sa John 1:1, ano ang sinasabi ni John? Ano yung version niya? How does he see creation? Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa makatuwid, magkakasama sila sa pasimula. May participation sila sa paglikha ng lahat ng bagay. Hindi sila nagsasapawan, hindi naglalaban. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat ang buhay natin at ang kasaysayan ko ay may direksyon. Kadalasan po, pag pinag-uusapan natin ang buhay natin, ang natatandaan natin at naiisip natin ay yung mga pinagdadaanan natin. We are so overwhelmed by our problems that we forget to see, we forget to understand na Diyos ang may akda ng buhay. At uulitin ko yun, yung sinabi ko, nung nagbigay tayo ng tribute kay Kuya Danny, hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo ang may hawak nito. Merong tayo ay pinagkalooban lang.
At kailangan natin maintindihan ang perspective niya sa buhay at kasaysayan ng tao. Siya po ang may hawak, siya may akda, at siya nagbibigay ng direksyon sa ating buhay at sa kasaysayan. Ang direksyon na ito ay hindi tulad ng sinasabi ng mga Scientologists at saka napapanood natin sa sine, na ang kasaysayan daw ng tao ay matatapos sa panahon na ito po ay papalitan daw ng technology at saka ng AI. Diba? Dami napapanood na ganyan. Katulad ng Matrix. At saka yung mga movies ni Tom Cruise. Puro technology. Puro sci-fi. Meron namang iba, sa sinasabi nila, na ang katapusan daw ng mundo ay makikita sa paggunaw nito. Dahil tatamaan ito ng isang malaking bulalakaw mula sa kalawakan. Ganun ang tingin po nila sa direksyon ng kasaysayan. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayon na mas maganda po ang plano ng Diyos. Hindi katulad nung iniisip ng tao. Tanda ko nung 1980s, nanonood ako ng cartoons, Disney cartoons, tapos kinakwento nila doon sa cartoons na pagdating raw ng 2020, lumilipad na raw ang mga sasakyan. Hanggang ngayon, wala pa silang nagagawa na maayos na sasakyan na lumilipad. Na kotse na lumilipad. Although maraming mga aeroplano, pero mga kotse wala pa. Mga individual consumer vehicles. Wala. Mas maganda po ang plano ng Diyos. Sabi ni Jesus kay Apostle John, pagkatapos niya ipakita ang new heaven and new earth sa book of Revelation, sabi niya, "Behold, I am making all things new." Jesus was referring doon sa sinabi ng Diyos kay Isaiah. The same words. Behold, I am making all things new. Yun yung direksyon ng lahat ng bagay. Because God is making all things new, it is a comfort for us, God's people. It is something that we can look forward to. It is something that we are excited about. It is something that our souls are longing for and desire. And because God promised it to His people, God has also given us the opportunity na pag-aralan ito. Dahil pinahayag niya ito, meron tayo ngayong pagkakataon para pag-aralan ito. If God's historical work in creation and redemption involves each person now of the Trinity, does it also follow na involved rin ang bawat person in making all things new? Yun yung gist ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Last week, pinag-aralan natin yung involvement ng Father, Son, and Spirit sa creation at saka sa redemption. Ngayon, titignan natin yung direction ng redemption papunta doon sa restoration of all things. Involved pa rin ba ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Kaya sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin na pinahayag ng Diyos na siya ang ating manlilikha. Siya po ang ating manunubos. Siya ang nagdadala ng pagbabago sa lahat ng bagay. Siya ang nag-iisang Yahweh na nakikipag-fellowship sa atin in 3 persons upang alipin tayo at palakasin tayo sa ating mga pinagdadaanan. Nawa mabuksan ang ating mga mata at tainga sa yaman at lalim ng kanyang biyaya para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This now leads us po doon sa ating passage sa Romans chapter 8. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 8.
Ang Book of Romans po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga Christians in Rome na kasalukuyang nagkakagulo. Hindi porket Christians, hindi na nagkakaroon ng issue. Actually, yung mga churches na sinulatan ni Apostol Pablo sa New Testament ay maraming mga issue. And so, itong church din na ito, bagamat bagong church ito, at hindi pa nakakatanggap ng apostolic instruction, ay nagkakagulo rin. Nag-aaway ang mga Hudyo at Hentil. Kasi sabi daw ng mga Hudyo, para mapabilang daw sa covenant people, ang mga Hentil, pag sabing Hentil, ito yung mga hindi Israelita. Everything that is, or everyone who is not an Israelite is a Gentile. And so, para mapabilang daw sila sa bayan ng Diyos, dapat daw silang ituli. Dapat daw silang magpatuli. At dahil dito, sumulat ngayon si Apostol Pablo para ilagay sa ayos ang kanilang theology or the way they think about God and how this impacts their life. Para makatulong na masettle ang kanilang mga differences. Sumulat ngayon si Apostol Pablo. Dito sa chapter 8, binanggit ni Apostol Pablo na ang lahat ng na kay Kristo ay hindi alipin ng kasalanan at kamatayan. And therefore, hindi tayo maaaring magpatuloy sa dati nating pamumuhay. Ang mga tinawag kay Kristo ay hindi na dapat namumuhay sa laman, sapagkat ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Maliwanag po yun. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang mga na kay Kristo ay sumusunod kay Kristo, hindi ayon sa laman. Ang mga na kay Kristo ay hindi na raw namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Bakit hindi na raw sila namumuhay ayon sa laman? Dalawang bagay ang binanggit ni Pablo sa verses 10 and 11. Sa Romans 8 verse 10, binanggit po niya na bagamat patay ang mga katawan ng mga mananampalataya, kaya patay kasi patay tayo sa kasalanan. We face death all the day long because of our sins. At bagamat patay ang ating katawan dahil sa kasalanan, nasa sa atin daw ang Espiritu dahil pinawalang sala ang lahat ng mananampalataya kay Kristo. Tama naman. Binuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang nagpawalang sala sa kanila. Pag sinabing nagpawalang sala, hindi ko sinasabi na pinatawad lang. Hindi yan parang tulad ng nangutang ka sa sari-sari store. Tapos nung sinisingil ka na hindi ka makabayad. Tapos sinabi, nakiusap ka, baka pwedeng baka hindi ko pa kaya ngayon eh. Baka pwedeng i-write off mo muna yung utang ko. Tanggalin mo muna yung utang ko. Patawarin mo muna ako. Awad mo na. Hindi ganon. Pag sinabing pinawalang sala sa Bible, judicial act ito ng Diyos. Na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung binabanggit kanina ni Brother Ronel, dahil sa buhay at kamatayan ng Panginoong Jesus, yung kanyang katuwiran sa kanyang buhay ay ngayon binibilang sa atin. Hindi ka lang basta na pinatawad sa iyong mga pagkakautang. Binigyan ka pa ng positive credit sa harapan ng Diyos. Hindi lang basta zero yung account mo. Binigyan ka ng positive credit dahil kay Kristo. So, ganun siya. At dahil tayo ay pinawalang sala kay Jesus, tinuring na matuwid, bagamat hindi naman meron bang makikitang katuwiran sa atin? Bawat isa sa atin. Wala naman sa atin pwedeng mag-claim na hindi tayo nagkasala. Bawat isa sa atin, balot to.
bawat isa sa atin nagkasala laban sa Diyos. And so dito sinasabi na pinawalang sala tayo kay Kristo. At dahil pinawalang sala tayo kay Kristo, pinagkaloob sa atin ngayon ng Diyos ang Kanyang Espiritu na siyang nananahan sa atin. At bakit daw hindi sila namumuhay ayon sa laman? Verse 10, bagamat patay ang katawan ng mga mananampalataya ng dahil sa kasalanan, nasa sa atin daw ang Espiritu na dahil pinawalang sala tayo kay Kristo. Pinagkaloob sa atin ito, binuhos sa atin, nananahan sa atin, dahil kay Kristo, tinuring tayong matuwid. Ito ang present condition natin. May tawag dito ang mga theologians, at makikita nyo rin yung sa t-shirt na sinusuot ko minsan. Sabi nila, simul justus et peccator. Simultaneously or same time a sinner and justified. I am a sinner and at the same time I am justified in Christ. Ang pangalawang dahilan bakit hindi na raw tayo namumuhay ayon sa laman ay makikita sa verse 11. Sabi sa verse 11 ng Romans chapter 8, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. In other words, meron tayong future hope or may future condition ang lahat ng na kay Kristo. Lahat tayo may future condition sa Kanya. May naghihintay na pag-asa sa bawat isa ng na kay Kristo. Darating ang araw na ang ating katawan ay bubuhayin muli. Ganyan daw ang direksyon ng ating buhay kay Kristo. Maging sa mga mananampalataya na naunang namatay kay Kristo. Sila ay bubuhayin din sa araw na yun. Kaya nakakapagtaka na kapag pinag-uusapan natin si Kuya Danny, bakit meron pa rin sa atin na nagsasabi kung nasaan man siya? Diyan ako nagtataka. Ilang beses na natin nasabi at napatunayan sa scriptures na may pangako ang Panginoon para sa Kanyang mga anak. Pero tayo, parang wala pa rin sa atin. Parang walang halaga. Hindi dapat ganun. Ayon kay Apostol Pablo, ganito raw ang kasiguraduhan ng pangakong ito. Kasiguraduhan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito siguro lang. Mahilig tayo sa mga bagay na hindi tayo siguro, hindi tayo sigurado. Malamang. Hindi, ganito raw ang kasiguraduhan, sabi ni Apostol Pablo. At ganito ang pangakong yun na pwede nating panghawakan at panindigan. Ano daw yung kasiguraduhan yun? Bakit naging sigurado itong pangakong ito? 1. God raised Jesus from the dead. Pangalawa, God sent His Spirit to dwell in you. Because God raised Jesus from the dead, ibig sabihin, napawalang sala ka. At dahil napawalang sala ka kay Kristo, pinadala niya ngayon ang Kanyang banal na Espiritu para manahan sa iyo. Nasa sa akin ang banal na Espiritu, nasa sa inyo. Dahil kayo ay na kay Kristo. And it is this Spirit is in all of God's covenant people. Dahil nga pinawalang sala ka dahil tinuring kang matuwid. At pangatlo, the Spirit of God dwells in us so that God through His Spirit would resurrect us just as He resurrected Christ. So ang pattern na ginagawa ng Diyos, ang basis ngayon ng pagtupad ng pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa gawa ng kamay natin, kundi sa gawa ni Kristo. Tulad ng pagkabuhay ng maguli ni Jesucristo, sabi ni Pablo, bubuhayin din tayo ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
Doon sa mga salita ni Pablo, napansin po ba natin ngayon? Napansin po ba natin yung pagkilos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Napansin po ba natin yung pagkakaisa nila para maging maayos ang ating katubusan at yung direksyon ng ating buhay patungo sa walang hanggan? Walang sinabi si Pablo dito na nakasalalay sa ating kamay ang katubusan. At dahil makikita natin yung participation ng Father, ng Son, and Spirit, itong promise ng future hope or resurrection ay accomplished dahil sa ministry ng banal na Trinidad. Ngayon, tingnan natin yung mga attitudes natin. Kung sina Pablo at ang mga apostol ay nanalig noong unang panahon na may tatlong persona sa iisang Diyos na gumagawa at nagkakaisa para sa ating katubusan, ba't ang daming nagsasabi ngayon na sila'y tagasunod daw ni Kristo, ngunit hindi naman pinanghahawakan ang katotohanan ito? Bakit ganun? Paano nyo nasabi na kayo'y kay Kristo kung hindi naman pala mahalaga ang pangangaral ni na Apostol Pablo? Kung ito naging mahalaga sa mga apostol at kay Apostol Pablo at sa mga manunulat ng scriptures, bakit tayo parang wala-wala lang? Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, sumusunod ka kay Kristo, pinahayag ni Kristo ang Ama, at nag-testify din siya ukol sa banal na Espiritu, tapos tayo wala-wala lang. Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, tapos baliwala itong pangangaral na ito ng Scriptures. Major teaching ito. Essential of the faith ito. Hindi natin maaaring sabihin na tayo ay nagkakaisa din sa pananampalataya kung hindi tayo sumasampalataya sa pinaka-basic na katotohanan. Hindi natin maaaring tawaging Kristiyano tayo kung hindi naman natin pinaniniwalaan ang pinaniniwalaan ng mga apostol. Sadly, hindi ko rin kayo pwedeng tawaging kapatid kung binabaliwala natin ito. So mahalaga na makuha natin at panindigan ito dahil nakaangkla ang ating panibagong buhay. Pinag-aaralan natin ng panibagong buhay. Pero kung iaangkla ko ito doon sa pinag-aralan natin last week, simula creation hanggang sa redemption at sa katapusan ng redemption and restoration, puro Father, Son, and Spirit ang kumikilos. Dapat nating panghawakan ito. At dahil nakaangkla ang ating buhay ngayon sa resurrection ni Jesus Christ, makakaasa po tayo na tapat ang Diyos na muli niya tayong bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu pagdating ng araw ng Panginoon. Ganyan ang pangako ng Diyos. Ganyan kaganda ang plano niya. Daming nagdudulong-dulungan ngayon tungkol sa end of the world. Hindi naman nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Hindi naman sila sumulat na kasaysayan ng mundo. Pero tino-forecast nila yung katapusan ng mundo. Kesyo, in 20 years, sinasabi nila, lalaki daw ang araw, ang sun. Tapos puputok daw yan, magiging giant daw yan. Tapos tatamaan pa tayo ng bulalako. Dami nilang naiisip, masyado silang maraming oras sa mga bagay na ganyan. Pero simple lang ang pangako ng Diyos. Kung alam lang natin ang nasusulat, kung alam lang natin ang kanyang pinangako, hindi tayo masyado magiging anxious sa buhay natin.
Punta tayo sa Jude 1:20-21. Si Jude po ay kapatid ng Panginoong Jesus, or half-brother rather, katulad si James. So si Jude at si James ay magkapatid. Si James po ang pastor ng Jerusalem Church at siya rin ang sumulat ng Book of James. And ang half-brother niya ay si Jude. At noong sinulat po ni Jude ang aklat na ito, may ilan sa kanilang church na munti ka ng mahulog sa bitag ng mga false teachers at apostates. Ito yung pagsabing apostate, sila yung nanindigan sa maling turo. Iniwan nila ang pananampalataya at ang church. Ganun pa man, mayroon pa rin nanatili sa pananampalataya at sila po ay naging tapat sa Panginoon. At sila yung mga sinusulatan or ina-address ngayon ni Jude sa kanyang liham. And because of this, nais ngayon ni Jude na i-comfort ang mga nanatiling tapat. Pagkatapos niya pong ibunyag ang mga gawain at kapalaran ng mga false teachers, nais niya ngayon paalalahanan sila ukol sa babala ng mga apostol at pinahayag. At ganito ngayon ang bilang tugon, ito ngayon ang hinihiling ni Jude sa kanila. Dahil alam nyo na ang mga bagay na ito, alam nyo na kilala nyo na ang mga false teachers sa inyong kalagitnaan, alam nyo ang kanilang kapalaran, at hindi sila kinalulugdan ng Diyos. At alam nyo na ngayon kung ano yung tinuro ng mga apostol. Ano ngayon ang dapat na tugon sa mga bagay na ito? Verses 20-21. Sabi niya, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life." Hindi na natin ito pag-aaralan in detail kasi nadaanan na natin ang aklat ni Jude last year, di ba? So, ang pinupunto dito ni Jude ay mayroong iisang command siyang binibigay dito. Ang command niya sa nila ay ito lang: keep yourselves in the love of God. Yun yung nag-iisang command dyan. Diyan sa verses 20-21, yun lang ang iisang command. Keep yourselves in the love of God. Yung sumusunod, katulad ng building yourselves up on your most holy faith, praying in the Spirit, waiting anxiously for the mercy. Hindi po yung command, kundi mga participles yun. Anong participles? Or participle? Ibig sabihin nun, it was an action na ginawa sometime in the past, nagsimula yun at nagpapatuloy in the present. So, dinidescribe lang ni Apostol Pablo kung ano na talaga yung kanilang ginagawa at magpatuloy sila doon sa kanilang ginagawa. Huwag silang lilihis. Yun yung sinasabi niya. Huwag kayong lilihis. Mayroon na kayong nasimulan. And so, ipagpatuloy lang yun. Sabi niya, keep yourselves in the love of God. How? How do we keep ourselves in the love of God? 3 things. Building yourselves up on your most holy faith. Number 2, praying in the Spirit, or praying in the Holy Spirit. At number 3, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Unahin po muna natin yung salitang, yung sa command niya, keep yourselves in the love of God. Itong salitang keep dito means to keep their eyes open, to observe. Sabi sa Jude 1:1, to those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. They were kept for Jesus Christ. Sa mga tuwid, ang Diyos Ama ang, sabi niya, ang Diyos Ama ang nagmamahal sa atin. At siya ang nag-iingat sa atin para sa pagbabalik niya sa Kristo. Ang ganda, no? Ang Ama ang nagmamahal at sa kanyang pagmamahal, siya ang nagsesecure sa atin para ibigay tayo kay Jesucristo sa kanyang pagbabalik. And so, dahil dito, ano ang nais ngayon ni Jude? Jude wants his readers to continue making themselves aware. He wants them to
to repeat to themselves again and again, to teach to themselves again and again, that they are already secure in God's redeeming love. And how will they do that? How will they make themselves conscious of God's redeeming love? One, building yourselves up on your most holy faith. Itong faith na tinutukoy dito ay hindi yung faith na response natin sa gawa ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Ang tinutukoy na faith dito ay yung faith na tinuro ng salita ng Diyos sa mga apostol. Ito yung essentials of the faith, yung body of teaching na nagmula sa scriptures at ibinigay sa mga apostol para ituro sa church. Yun yung tinutukoy dito na faith. Building yourselves up on your most holy faith, on the teachings that came from Christ, the Word of God. Pangalawa, praying in the Holy Spirit. Ang pangalawang mabisang paraan para sa ating pakikipaglaban sa buhay Kristiyano ay ang pananalangin sa Espiritu. Hindi po sinabi dito ni Jude na pray for the Spirit. Hindi niya sinabi na gano'n na parang hinihiling mo yung Espiritu na papunta sa'yo. Although merong mga Christians na gano'n, hindi naman na kailangan yun. Sabi nila, come Holy Spirit. Hindi naman na kailangan sapagkat nananahan na siya sa atin. So ano itong tinutukoy niya dito na pray in the Holy Spirit? Sinasabi po niya ganito, ang nais ni Jude ay kilingin natin ang kalooban ng banal na Espiritu. Pray in the Spirit or pray according to the will of the Spirit of God. Pero hindi natin maaaring malaman ang kalooban ng Diyos kung unang-una ay hindi natin alam ang kanyang salita. Kailangan alam natin ito. Kaya mahalaga yung number one, that you build yourselves up on your most holy faith. We cannot know the Spirit's will if we do not know the Word of God. And so we need to study God's Word and pray and know God's Word. Matatandaan po natin ng tuksohin ng kaaway ang Panginoong Jesus. Hindi pa siya nagsastart ng kanyang ministry, dinala po siya ng banal na Espiritu sa ilang. At habang nag-aayuno siya, 40 days and 40 nights, tinukso siya. Anong unang-unang sinabi ng Panginoong Jesus sa kaaway? Man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Yung salitang live doon ay hindi lamang pamumuhay natin sa pang-araw-araw. May connotation din yun ng survive. Man shall not survive by bread alone. Man shall not become alive by bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. We cannot fight and win the battle against false teachers. We cannot fight the battle against yung kanilang mapanirang katuruan if we do not pray in the Spirit. But to do so, to be able to fight, we must know God's Word and study it. We must study and pray, study and pray. Ganito tayo magpapatuloy sa buhay Kristiyano at sa ating pakikipaglaban sa maling turo. Study and pray. Study and pray. Pangatlo, sabi, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa gawa ng ating mga kamay. Hindi nakasalalay sa ating dunong. Hindi rin ito nakasalalay sa ating pamamaraan o sa ating kalooban. Rather, nakaangkla po ang ating katubusan sa ginawa ni Kristo. Kaya nga sinasabi dito ni Jude
we are waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at ang kailangan po natin ay ang habag ng Panginoong Hesukristo sapagkat sa araw na yaon, siya po ang uupong dakilang hukom. At hahatulan niya po ang lahat ng bagay. Sa ngayon, ang ginagawa natin, don't judge me. Okay, sige, I will not judge you. Pero pag dumating ang Panginoong Jesus, ikaw na. Sikat ka sa araw na yun. Sabi daw sa scriptures, don't judge. Hindi po ganun ang pagkakasabi. Binigyan po tayo ng karapatan na humatol. Pero pag humatol tayo, kailangan hahatol tayo ng may katuwiran. Ang ayaw ng Panginoon ay ang paghatol ng pagpapaimbabaw. Sa araw na yon, uupo siya bilang dakilang hukom. Dalawa lang. Pag hinatulan niya ang lahat, dalawa lang. Dalawa lang ang magiging hatol, dalawa lang ang magiging kapalaran. Sa araw na yun, yung mga na kay Kristo, sasabihin niya, kayo ang binigay ko sa aking mga anak. Halina. Pumasok kayo sa aking kaharian. Simple lang. Pero doon sa mga ayaw sa Kanya, sa mga namuhay ng malayo sa Panginoon, sa mga ayaw kay Kristo, sasabihin niya, namuhay ka ng ayon sa iyong kalooban, ang iyong kalooban ang mangyari sa walang hanggan. Malayo na malayo sa Diyos. Kapahangkan. And so, kailangan po natin ang habag ng Diyos sa araw na yun. At si Kristo ang ating habag. Siya ang mag-confirm. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. And so all in all, sinasabi dito ni Jude na mahal tayo ng Ama at iniingatan niya ang kanyang bayan upang ibigay tayo sa kanyang anak na si Kristo. Kaya nararapat na ano daw ang maging tugon natin. Sanayin natin ang ating mga sarili sa mga salita ng kanyang anak na pinahayag ng mga apostol at magpatuloy sa pananalangin ayon sa Espiritu hanggang sa dumating ang araw ng muling pagparito ng Panginoon. We are to train ourselves in the redemptive love of the Father, the Son, and the Spirit. And this is how we are to be guided until Christ returns. And when Christ returns, ano po mangyayari? Pag bumalik ang Panginoong Kristo, babaguhin po niya ang lahat ng bagay. Babaguhin po ng Diyos ang lahat. Sabi ni Apostol Juan, ganito raw ang kanyang nakita sa araw na yon. Sa Revelation 21:22-23, I saw no temple in it, for the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple. And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it. For the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb. Sa pangitain po ni Apostle John, sa loob ng bagong lungsod ng Jerusalem, sa New Heaven and New Earth, napansin po niya, wala na raw templo. Although sa panahon natin, may mga usap-usapan na balak daw ibalik ng mga Israelita yung kanilang templo. Pero, dito sa New Heaven and New Earth, wala na po. Sabi ni Apostle John, wala na. Wala nang templo.
Noong Old Testament po kasi, ang templo, tulad po ng tabernakulo sa ilang, yung toldan nilang malaki, ito ang nagsasagisag sa sa separation. Ito ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Nang itayo nila ang templo, hindi maaaring pumasok ang isang ordinaryong Israelita sa templo. Mas lalo na kung hentil ka. Hanggang dyan ka lang sa court of the Gentiles, hindi ka makakapasok. Maging ang kanilang high priest na kanilang pinipili, isang beses sa isang taon lang, maaaring pumasok sa most holy place at maghandog. Isang beses sa isang taon lang. But here in the New Jerusalem, wala nang naghihiwalay sa tao at Diyos sapagkat wala na po ang kasalanan. Agapi na. In the original language, itong salitang temple dito sa Revelation 21:22 ay nagmula sa salitang to dwell, manahan, o tahanan. And this is Genesis language. It is Genesis all over again. Tulad ng tumigil ang Diyos sa lahat ng kanyang paglikha sa ikapitong araw at dito siya sa mundo nagpahinga. Hindi po siya nagpahinga sa langit. Doon sa Genesis, sinasabi sa atin nang nagpahinga po siya sa seventh day, He beheld everything that He created. And so dito siya sa mundo, nagpahinga. Dito sa Revelation 21:22, nagpahinga po siya. He set up His headquarters, His dwelling place sa New Jerusalem. At sabi dito, tayo naman daw nanahan sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi diyan, the Almighty, God the Almighty, and the Lamb are its temple. Sila yung ginawa nating tahanan. Ang Ama at ang Kordero. Sila ang ginawa nating mga tahanan dito sa New Jerusalem. Pagkatapos sa verse 23, sabi ni Apostle John, wala raw siyang nakitang araw o buwan sapagkat hindi na to kailangan upang lumiwanag sa lungsod. Nakakapagtaka. Pero may liwanag. Sino dito nakakita ng liwanag ng walang source ng liwanag? Pwede ba naman yun may liwanag pero walang source? Walang physical source. Pwede ba yun? Lahat ng bagay sa physical realm may source may source. For example, light. Kailangan meron kang ilaw. May liwanag eh. Kung sa labas, kailangan meron kang araw. Sa gabi, kung merong liwanag, para alam mo, kailangan meron kang buwan. Mga bituin. Pero dito, sinasabi ni Apostle John, this is Genesis language all over again. Wala na raw ang mga buwan. Wala na ang araw. Hindi na daw sila kailangan. So ano yung lumiliwanag doon? Sa Genesis 1, sinasabi, sa verses 3 to 4, then God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Hindi pa nililikha ang mga bituin, hindi pa nililikha ang buwan, ang araw, wala pa sila, mayroon ng liwanag. At dito sa Book of Revelation, sinasabi ni John, sapagkat nililiwanagan ng kalwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero. Ang liwanag na ito daw ay ang kalwalhatian ng Diyos. Yung kanyang perfections, yung kanyang kagandahan. Yun ang nagliliwanag doon. Tapos, nang tumingin si Apostle John, ano yung kanyang nakita? Saan daw ito nagmumula? Sabi niya, ang ilaw doon ay ang Kordero, ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang makikita po ng ating mga mata sa New Heaven and New Earth ay ang anak. Hindi po natin makikita ang Ama.
Hindi po natin makikita ang Espiritu. Ang makikita po natin na, sabi niya dyan, and the lamp is the Lamb. Ang ilaw doon ay ang kordero. Ang nakikita po ng ating mga mata ay ang anak. Bago siya bumaba, siya po ang salita at siya po ang nagsalita upang lahat ay magkaroon ng kanilang existence. Siya po ang nakipag-usap kay Abraham din at kay Moises at sa mga propeta upang ipahayag sa kanila ang kalooban ng Diyos. Siya ang nagbigay liwanag sa mga bagay-bagay. Nang siya'y maging tao, ginanap niya ang kalooban ng Ama at pinahayag sa atin ang Ama. Pinaliwanag niya sa atin ang Ama. At nang siya'y muling mabuhay, He is forever God and man. Kaya siya ang makikita ng ating mga mata. Siya ang makikita nating ilaw sa araw na yun. Our Creator, our Redeemer, and Restorer. And finally, makikita natin ang kaganapan ng lahat ng pinahayag sa atin ng kasulatan. There was the true light, which coming into the world enlightens every man. Ang work of creation, ang work of redemption, at saka ang work of restoration of all things, o yung pagbabago ng lahat ng bagay, ay gawain po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang bawat isa ay active sa pagtupad ng panukala ng Diyos. And forever silang nagkakaisa, at forever silang nagmamahalan. Hindi sila nagsasapawan, hindi naglalabanan. God is one undivided essence. Sa gawain, nagkakaisa sila. Ultimo pati sa kanilang essence, sila ay iisa. God is one undivided essence, existing in three co-equal and co-eternal persons. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Each person has all of God. There is only one God. Ito po ang ating sinasampalatayanan at pinaninindigan. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang Article 2 ng ating Statement of Faith. Sinasabi po dyan, pinaglilingkuran natin ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay, nagpahayag ng kanyang sarili sa Biblia sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay isang Diyos at ang kanilang pagka-Diyos ay di nahahati. Sila ay isa sa kabuuan. Ang bawat persona ay ganap, makapangyarihan, alam ang lahat, walang hanggan at magkakatumbas na karapat-dapat sa ating pagsamba at pagsunod. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our loving Lord, we thank you for your word. Thank you for showing us what love and unity means. Sa amin, we only understand them in terms of our actions. And probably in our thoughts. But you go beyond that. In your very essence, God is love. And you have revealed that to us in the persons of the Father, Son, and Spirit. As they work together in harmony and unity to bring all things to the new creation. We thank you, dear Lord, for your work.
for your redeeming work, for your restoring work. Grant, O Lord, that we would understand this, that we would appreciate this. Grant that we would hold in high esteem, Panginoon, your revelation of yourself as the Father, the Son, and the Spirit. Three persons in one God. All working together, loving one another for eternity. And pouring out the blessings of redemption upon us. Oh, who are we, dear Lord, that you would be mindful of us? That you would send your Son to die for our sins and would raise him for our justification. Let God be true and all men liars. You alone are good. And so may our lips praise you and bless you. For who you are and what you have done. Dear Lord, we pray that you would touch our hearts and our eyes so that we would long, dear Lord, to be in your presence. And at the same time live according to your word, just as we are guided, dear Lord, by your Spirit. Grant, dear Lord, that we would study, that we would pray, and study more. That we would also pray more. As you continue to give us that desire and that longing to be with you in eternity. We thank you, dear Lord, for revealing these things to your people. Such wonderful treasures, dear Lord, you have given us. Pictures of the future, pictures of hope, of a better life than what we are experiencing right now. Pictures of a new heaven and new earth. Pictures of a new city. Pictures of our relationship with you. No more sin, no more separation. No more death. No more sadness, no more suffering. No more tears. All joy in your presence.
So we pray, dear Lord, that as we continue in the new life that you have given us, and as we look forward to your coming and your bringing us into the everlasting kingdom, we pray, dear Lord, that may Christ's prayer to the Father be seen in our lives. Just as He said, and this is eternal life, to know God and His Son Jesus Christ. So may it be seen, dear Lord, in our lives today. May your Spirit continue, dear Lord, to minister to us, showing us your word, explaining to us your will, enabling us to follow you, pointing us to you and you alone. And so we pray, dear Lord, that we would grow in these things that you have taught us today. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15. Ito pong sinasabi. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By the approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Tumayin po tayong lahat. Tayo po'y umawit na papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. O muli aming Diyos, amang nasa langit. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Aming napakinggan.
tunay at tapat, Panginoon. Kayo ay tunay at tapat sa inyong mga pangako. Salamat, Panginoon. Diyos sa inyong plano, kaligtasan sa amin. Bagamat kami ay makasalanan, Panginoon. Dahil sa inyong biyaya, sa inyong habag, sa inyong pag-ibig, kayo ng plano ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang buhay, ng kamatayan, ng pagkabuhay, at siyang nagbigay katuwiran sa inyong buhay. Sa kanyang Espiritu, siyang nananahan sa amin. Siyang patuloy na nag-iingat sa amin. Tumutulong sa amin. Sa inyong maling pagpapalik, kami ay handa. Kami ay makatutugon sa inyong tawag. Makasama ka sa buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil sa napakagandang biyaya ito sa inyong pagliligtas. Salamat, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw nito, sa aming pagbibigay. Na magamit namin ito, Panginoon, sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Magamit namin ito sa mga pangangailangan ng iglesia. At higit sa lahat, magamit namin ito sa pagpapalaganap ng iyong salita. Ang mabuting balita ng Panginoong sa Kristo. Siya nagbigay ng buhay para sa aming kaligtasan. Alam namin, Panginoon, na hindi lingid sa inyong kaalaman aming mga pangangailangan sa araw-araw. Alam namin na bago pa namin ito hingin, Panginoon, ay alam na po ito. Dalangin namin pero siyang patuloy ibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Hindi lang physical, kundi spiritual pa. Upang makilala ka namin ang lubusan, makita kagandahan ng iyong salita, yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan sa buhay na walang kasama ka, nagpupuri at nagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay dadaki na po tayo sa benediction and closing prayer. Manatili po tayo kapag. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon. Tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept for secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.